kondisyon ho, halimbawa ho, ako ay nasa manukan ko. Umpisaan ho natin sa ano. Kasi ho, ang manok ko, lumaki ho ng malusog yan. Hindi ho ako maghahanda ng manok nang hindi malusog ang manok ko. Pag ho ako'y kumuha ng manok sa pagkukondisyon, alam ko ho yan kasi ako nagpalahi niyan eh. Kasi ako, ang patuka ko sa manok ko ay pellets lamang. Walang halo, walang kahit na ano. Ito ang ginagawa ko. Pwede ho kayong magpigilin ako kung may tatanong kayo. Day 1, kukuha ko ng manok sa court, pipiliin ko ho. Una, sa selection, hindi ho kukuha ng payat. Lagi ho ang katawan ng manok na kinukuha ko nga alagaan ay hindi baling may sapola ng kaunti, basta malaki ang katawan. Hindi ako naglalaban ng manipis na manok. Galing sa malaki katawan, gusto ko mas puno. Sa training, meron ho akong barn. Malaki ho yung barn ko, 57 fly pens. Ang aking manok na kinukuha sa cord, yung malakas pumalo at pagharap sa manok, galit na kaagad sa kapwa manok. Kasi malimit sa eksperyensya natin, palahi natin, pwede na yan. Ari na yan. Sa paglalaban ho ng manok sa big time at maging sa regular, hindi po pwede yung pwede na yan, ari na yan. Hindi po pwede. Pag ganon, the typical na ginagawa, may samping kaunti. Pero ako ho, ang manok ko talaga ay parang nakakit na, antis pa. Nasa loob ho ng barn, ilalabas ko lang ho yan sa umaga, paarawan. Pagkatapos, papasok na ho uli sa loob. Ang feeding time ko ho ay 8 in the morning at 8 at night. Bakit ko nagagawa ho yan? Meron akong barn, may ilaw ho yung barn ko. Ang ginagawa ko hong exercise o routine ay pagdating ho ng alas 6 na madilim-dilim na, saka ko lang ho sinasampi ang manok ko o ibinabangga o inispar. Noong araw ho, madaling araw. Wala na hong labanan sa madaling araw ngayon. Alas 2 pa lamang, tapos na ang sabong. Tama ba ako? Mali. Maaga ho tayo nag-uumpisa. Ang sabong ho ngayon sa Maynila at sa mga derby, alas 12 pa lang. At natatapos alas 12, alauna, alas 2 ng hapon. Natatapos alas 12 ng gabi. Kaya ho, inihanda ko at binibigyan ko ng training o konting sanay sa ilaw at sa manok. Ang manok sa gabi, ng alas 6, pagdilim, kalimitan, ang nilalabanan nyo ho, may ilaw. Lahat ng ruweda ho, sa lahat ng sabungan, may ilaw. Sa tupada ho, walang ilaw, nasa labas, pero indoor ho. Kaya ho ako, hinahanda ko sila, itinitrain ko sila, nasanay ko sila, ng madilim na. Dati ho, lahat ng ginagawa ko siguro pareho ng ginagawa. Alam ho, syempre nga, sabi ko sa inyo kanina, you never stop learning. Ngayon, sa pagpili ng manok, una, dapat itong malaman nyo kung ano yung basang manok at saka tuyong manok. I mean, basa ang katawan, tuyo ang katawan, tama ang katawan. Doon ho sa basang katawan ng manok, sabi ko ho rin sa sarili ko nung araw, isang araw lang yan na maalis ko. Mali pala ho yun. Kasi ako, ang ginagawa ko tuwing umaga, 10 days before the schedule of the fight, o 10 days before the derby, inihipo ko ho yan eh. Halos lahat ho yan, inihipo ko. Pagkatapos, sasabihin ko sa tao ko, o ito basa, dito mo ilagay. O ito tuyo, dito mo ilagay sa kanan. Ito okay na, itigay mo sa gitna. Alam na ho ng tao ko kung ano ang gagawin. Ang tao ko ho, pagbasa, ang katawan ng manok, babawasan. Pagka tuyo ang manok, bababaran. Pag eksakto na, tama lang ho ang pagbibigay ng tubig. Tapos ho, magbibitaw ako. Magagaling ho manok, nakapili ako, halimbawa, 57 yung aking fly pen, nakapili ako 20. Lalagay ko ho yan lahat. Maliligo, regular, 3 days before, maliligo, andun. Pagdating ho ng umaga, ipuin ko uli ho yan. Ganun na naman ho uli, sasabihin ko yung tao ko, ito, ganito nangyayari sa katawan ng manok, basa o tuyo. Pagdating ho ang kalimitang submission is day before. Pag ho, day before sa submission, pagdating ho ng
ng alas 5, alas 6 ng gabi, hihipuin ko uli yung mga manok. Pagkahipo ko ng manok, pipiliin ko yung gusto ko ang hipo. Gusto ko yung feel. Mahirap po kasing i-transfer kung ano yung talagang feel. Kasi iba't iba ho ang pakiramdam natin sa manok. I really don't care ho doon sa sparring. Kasi meron tayo, ito magaling to. Ito ilalaban natin, ito ipe-first fight natin, ito pupustahan natin ng marami. Yung palang manok ng katawan ng manok mo basa. Ay medyo ano yan. Pagka basa, medyo mabagal-bagal yan. Pag tinamaan yan, sabi nga nila, magdidilig sa loob ng ruweda. Hindi nyo magagawa ng paraan ng basa ang katawan ng manok sa loob ng 1 oras o 2 oras. Nung araw, ganun din ako Pitikan ika ng crackcorn yan. Pitikan mo ika ng 2 butil na pellet yan. Mawawala yan. Hindi ho kayang gawin yon. Number 1 yan. Ano bang right feel o hipo ng manok sa araw ng laban? Not too wet, not too dry. Kinakailangan para ma-feel nyo ang tamang feel ng manok, empty ho sila na may paliliwanag ko sa inyo kung ano yung tamang hipo. Kalimitan tanong, gaano karami ang ipinakakain mo sa manok? Ako ho ay laging nagbabase sa katawan ng manok. Ang katawan ho ng manok, sobrang laki, bawasan mo. Kung kulang, dagdagan mo. Kung tama na, tama lang ang pakain mo. Nasa nagpapakain, nasa naghahanda. Kaya importante na lagi niyong hinihipo ang manok ninyo pagdating ng umaga or sa hapon bago kumain. Basta, mas mapipil mo ang manok ng bago sila kumain. Pero pag may laman na yan, hindi mo na mapipil yan. Lalo-lalo na ang naghahanda sa labas ng manok, hindi ko kagaya na may barn ako, kalimitan sa atin, nasa cord ng manok, doon nakalagay yung manok, hindi mo mapifeel ang tamang hipo ng manok pag nasa labas. Wala kang control sa tubig, wala kang control sa humidity, wala kayong control sa hipo ng manok. Ano po, yung tungkol doon sa water management during quenting po, pwede mo pang ma-explain? Kasi ganito yan sabi nila, sa fight day na yan yung pointing na sinasabi mo. Ako, merong manok na pinaiinom ko ng andam Pag naramdaman ko na tuyo sila, I have no choice na painumin sila. Huwag kayong matakot doon. Sa akin kasi may iba't ibang opinion Huwag kayong matakot na magpainom ng manok ninyo kung ang hipo nyo sa manok ninyo ay tuyo. Lalo-lalo na kung lalaban kayo sa araneta, pag tuyo ang manok ninyo, matidiskrasya kayo. Sa katawan ba ng manok natin mag-build o through fecal? Sa droppings, merong nagre-rely sa droppings. Ako, kalimitan sa feed. Kasi whatever you feed, yun ang ilalabas ng manok ninyo. Ngayon, may mga manok naman na pag in-empty mo, tapos tama yung moisture ang katawan ng manok, may mga manok na ayaw pumalo. Merong mga manok na gusto may bigat ng kaunti, pumapalo. Nangyari sa akin yan last Fort Slasher nitong January. Meron akong manok na hinanda ng Fort Slasher, pero manok Bacolod. In-empty ko, nung first day, sabi ko kulang pa ako sa, hindi ko naabot yung gusto kong hipo. Nilaban ko 4, nanalong lahat. Nung second day, na on the dot ako, doon sa manok na galing Bacolod, pakiramdam ko, itong mga manok na to ay hindi matatalo. Ang nangyari, 3 talo, 1 tapla. So, mali ako. Kaya mas maigi, kasi sa paghahanda ng manok, mas kabisado mo yung linyada mo, mas maiintindihan mo. Nung last derby sa World Slasher, medyo hindi tayo sinuwerte. Natalo yung pang-6 na labang ko, pero I scored 7-1. 6 na bulik yung inilabang ko, panalong lahat. Natalo yung aking broodcock na hatch. Nanalo yung aking puti na anak ng leghorn. Totoo yun. Meron kasi, ito, this is a funny story. Meron akong nakita sa sapungan namin, puti, nanalo, ang galing, isang break lang. Pagkatapos, pagkapanalo niya, kinuha ko. Ang may-ari, may mana na rin. Kinuha ko.
Tapos pinamold ko sa akin, ayaw gumaling. Tapos pinamold ko uli. Hindi ko pa alam kung ano yung background niya, hindi ko pa alam kung ano yun. Pinamold ko uli. Tapos nung final day na selection, lahat ng tao ko gusto yun ang ilaban. Ako naman, meron akong doubt. Bakit ito ilalaban ko? Hindi ko alam ang pinanggalingan. So, nawala na. Outvoted ako, yun na yung nilaban namin. 8-5 ko, kalaban ko si Dicky Lim. Nanalo. Tapos, hinanap ko ngayon yung nagbigay sa akin ng manok. Next morning, nandun ako sa sabungan, may tupada kami sa loob ng sabungan, nandun yung may-ari. In-interview ko ngayon, ano ba ako yung linya ng manok na yon? Meron daw nabili na nung araw, ewan ko, nakikita niya yung mga sisiw na kinukulayan. Nabili raw, tapos lumaki, naging tandangin. Meron siyang manok na Texas na galing sa Bacolod na babae. Wala namang puti doon. Ano pa yun? Di yun anak ng Leghorn. Kaya ako, nung nalaman ko, binigyan ko rin naman ng balato, kaya lang, gusto ko na kayo, pamigay yung manok. There are differences sa pag-ano ng manok sa paghahanda. Pero, isa lang ang sasabihin ko sa inyo, wala akong ipinakakain sa manok ko kung hindi pellets. May makikita kayo sa aking crack corn pag pointing or kinakailangan kasi manok ko hindi nakakakita ng grains. Pag inihanda na sila, pinababatuhan ko ng mga 5-6 na butel na crack corn mais. Para pagdating sa pointing, papakain ko ng mais, kumain. Paano natin ma-determine na yung isang fighting cock is already only point plus point? Well, they have to be alert. Plus, yung feel nila. Everything na tatanungin nyo sa akin ay nagre-rely. Nababagsak tayo sa feel ng manok. Hipo talaga. Meron talagang minsan ramdam mo na pag hinipo mo manok, yung para sa akin hindi maaring matalo to Meron kang ganun o hindi maaring hindi gagalaw tong manok na ito. Sa pakiramdam nyo? Pakiramdam ko hindi mo matutumbok yan 100%. Maka 85% ka lang, 80% ka lang doon sa gusto mong hipo o sa gusto kong hipo. Happy na ako. Hindi mo talaga matutumbok yun na sa 5 manok mo o sa 10 manok mong ilalaban. Baka doon sa 10 manok, makarating mo lang ng 3 lang ang sigurado mo mararating na 100%. Yung iba, 80%. Yung iba, magda-down. Pero sir, pwede po ba i-explain mo kahit paano, at least sinabi namin na intindihin yung sinasabi. Sino ang gustong unang humipo? Yo, pasa nyo. Pakipasa nyo. Try, Oy, babae ito ikaw na ba magbibitaw ng manok? Yung mga nakahipo, anong masasabi nyo doon sa... Yung hipong yan, para sa akin, is this. That's about 60%. But loose. I mean loose, na maluwag ang balahibo niya, maluwag ang pakpak. Pero in like, give me 5 days, kaya kong mabago. So gagawin ko sa manok na yan, kasi pag nagalis kayo ng tubig, tendency nyo, kasi basta inabawasan nyo ang pagkain. Ako, pag hindi siya nagtunaw, alis na siya sa akin. Pero makakainin ko siya ng marami. Let's say, if I'm giving, kasi mag-aalis ako ng tubig, magdadagdag ako ng pagkain. If I'm giving 35 grams, I would give him 40 grams. Sa hipo ng ganyang manok. Pero sa tingin ko, pagdating ng 5 days, kaya kong itama yung hipo niya. Alam po ba ang mas maganda? Yung malamig yung paa o may ang paa ng
sa oras na. Sa Araneta, pag gininawang manok nyo, pati paagi ginawin. Mangangatal. Pagdating sa loob ng ruweda, pag nagtagal, magkukulaps ang manok. May tendency sumuko pag hindi sanay sa malamig na ruweda at malamig na environment. Bakit ko nasabi yan? May mga manok ako na nagkaganon. Pagdating sa taas, mananalo na lang, nag-collapse. Pagdating sa kakaos, lumalaban, namamalo. May mga manok na ang tolerance sa lamig kesa doon sa hindi naman kasi natin nakakausap ang manok. Hindi ko rin masyado lang malalim yan. Hindi ko na kaya. Kasi isipin niyo ako sa mga inilalaban kong bulik, they're dead game ng mga bulik ko. Doon sa inilaban ko last time, doon sa isang entry, 6 na bulik nilaban ko. Nanalong lahat. Doon sa isang entry, 2 inilaban ko, isang panalo, isang talo. Yung natalo kong bulik, nag-collapse sa ruweda pagdating sa kakaos, namamalo, ibinitaw ko pa. 2 manok ko, merong manok na galing sa Bacolod, namamalo. Yung as in, wait, ano na lang, nag-aantay na lang ng sintensya. Pagkatapos, bigla na lang parang naduling. Biglang ayaw nang humarap sa kalaban. Tapos pagdating sa loob ng kakaos na laban, sayang, di ba? Tapos maraming mga insidente na ganon. Bigla na lang, hindi mo sukat akalain yung titigil yung manok, biglang natigil. Kasi sa loob ng ruweda sa Araneta, nalamig ng anlamig. Miski na nandun sa labas, ang mga tao naka-jacket palamig So, yung depende sa tolerance ng manok. Sir, ano po? Yung tungkol dun sa ano ba, yung tuyo, basta, paano natin may link yan dun sa water management at dun sa air condition na cut house? Eto, sa air condition, depende rin yan. Nagkamali rin ako dyan. Tama yung moisture ng manok ko nung nasa loob ako ng air condition na kakaos. Paglabas mo, umuulan sa labas, ang taas ng humidity. Ang tendency ng tama, yung moisture, sisip-sipin lahat ng tubig. Pagdating sa ruweda, manok mo, basa na, sluggish na. So, lahat ng nangyayari ay kinakailangang obserbahan. Kasi different sabungan, different approach. Bago ka pumunta sa isang lugar, o tumerbi, lagi kang nangangapa. Lagi kang nangangapa. Kaya ako, umari, mas kabisado ko Araneta, mas kabisado ko San Juan, mas kabisado ko ang Pasay at saka ang Makati. Kaya, kung lumaban ako, doon na lang. Kasi po may sabi na matibay yung mga manok na andun sa itaas kasi medyo malamig. Yung sa ibaba, ano daw, mainit. So, kalimitan ang sabi na matibay yung sa itaas, kaya doon i-condition sa itaas. Pagdating mo sa baba, ang gawin daw para i-maintain yung temperatura, yung air condition room na ulungan. Ano yan lahat ng manok may tibay Kaya yan, ang ititibay niyan, pag tumama ka sa pagpo-point mo. Oo. Sabi natin, mas mahaba ang buhay ng magulang sa bata. Kung ang magulang ay hindi tama ang kondisyon at itong bata ay tama ang kondisyon, sa tingin ko, mas mahaba ang buhay ng bata kaysa magulang. Ang itinuduktong ng buhay ng manok, alam niyo naman sa sabong, 2-3 segundo, malaking bagay, ay nasa paghahanda mo. Nanalo ang manok mo, nakauna, patay, kita mo, berga yung isa. Pagbalik nung isa, nakatama, patay yung manok mo, nakatuka to ng 2. Yung sa iyo, patay, talo. Sino magandang pagkukondisyon? Mas mahaba ang buhay nito, mas maayos ang pagkukondisyon nito.
Di ba? So wala po sa ibaba at wala sa itaas. Wala yan. Wala yung nasa Bacolod, wala yung nasa Luzon. Oh, hindi ako naniniwala doon. Ganun po ba? Wala akong Hindi kayo magka-Bacolod, malamig doon. Magkakasalog yun. Dito na yun. Yung tanong ko, you know that the album, the rainfall, what is an art, you know, sometimes. Then, Science na yan, hindi na sometimes. Well, you have to be artistic in conditioning your birds. That's the same thing. Science is technology. Science, ang usapo ngayon, study na yan eh. Everything's... science. Yeah. At isa pa, ito ang pagkakaiba. Ang akin, ang gusto ko magmula sa sisiw, magmula sa init, ang sisiw ko, hindi ako masyado sa station, yung height. Mas gusto ko, ayoko naman ng pandak na pandak, hindi no? Mas gusto ko ay puno ang katawan. Kasi pag matangkad, kalimitan, manipis. Pero ang preference ko, hindi masyado mataas, puno ang katawan. Malusog na malusog. So, Board Member, ang conditioning period po ninyo, sinusunod pa rin nyo yung which is kalakaran ngayon o sistema ng mga big time ngayon na 21 days? Sumusunod po kayo ron? Ganito ko eh. Sabi nga ni Direct Ed unorthodox yung approach ko eh. Meron ako 57 fly pens, pero meron akong manok sa labas pang nakacord o kung saan nakalagay sa labas. Once na may inayawan ako dito sa 57, nakita ko kinakain na naiwas. Na kumbaga sana walang focus, labas, pasok yung isa. Ngayon, after a few days, nag-spar ako. Ando na yung derby. Yung galing sa labas ang magaling, yung galing sa labas ang tama yung hipo. May isasama ko sa selection ko. Maring iyon pa ang ilabang ko. For how many days po ang inyong conditioning period? Wala eh. Kaya nga sabi ko sa inyo, ang approach ko is unorthodox. Sa dami ng manok ko na inihahanda, pwede kong gawin yon. Kasi base sa experience ko, dati, kung ano-ano yung pinakakain ko, galing sa court, hindi ko naman kukunin na hindi magaling yan eh. Pagkatapos mapakainin ko ng kung ano-ano, pagkatapos si-spark ko, yung ina-expect ko na lakas niya doon sa court, dapat madagdagan. Ang nangyayari, bumabagsak. Kasi po yung sa inyo, Because of improper nutrition or improper diet. Kasi whatever we put in, hindi na natin alam kung ano yon, kung ilan ang sipi nun, kung ano. Kaya ang akin kasi talaga, alam ko, masasabi ko sa inyo kung ano ang pinakakain ko sa manok ko, kasi yun lang yun. Wala na, yung pellets na lang na yun. Eh, yun ang sikreto ko eh. Malamang eh, benta na ulit. Kaya naglagay na ako sa commercial eh. Pero yan o, kung ano yung nakikita niya, yun talaga ginagamit ko. Wala ho akong gamot, vitamins, wala ho. Nandun na ho sa patukayon. Ganun hong kasimple, ganun hong katali. Alam nyo ba ho, as early as 2 months ay nagre-reject na ako ng lalaki na sisiw. Alam nyo ba yon? Ano ang pinanggagamit ng pampatay ng manok? Tuka ba? Pakpak ba? Pa. Masyado akong partikular sa paa ng sa magandang tuhod. Well, you cannot have like a 100%, but I would go only 75%. Tungkol ng manok na to, I would not fight the big time derby. Tignan nyo. Explanation. Pangin yung silong. Pikit. Piki. Ayun. Ayun. Pero sa pagtatari ho niyan, kaya rin nung gawa ng paraan. Maiksing tare ang kinakabit ko sa piking manok. Minsan, ito, pag medyo matigas, hindi mo na i-straight na ganon. Minsan, ang cutting niyan, they would cut a little bit shorter than the straight ones. Okay? Kasi minsan, di ba, iba yung jab sa straight punch. Pero ang talas na tari ngayon, minsan, dahil miski jab, pumapatay talaga. Yung straight ang reach, mas longer ang reach nila, mas malalim sumugat. Marami kayong matututunan. Ako hanggang ngayon nag-aaral pa. Hindi ko pwedeng sabihin sa inyo na alam ko ng lahat. Sa lahat ng sabungan, iba't iba ang approach. Hindi pare-pareho.
Hack fight, iba ang approach. Tupada sa umaga, iba ang approach. Lahat ay iba. Pero what I'm saying is, yung what's working for me may not work for you guys. Mine is very unorthodox. Bully ko, nananalo lang sila eh. Hindi naman magaling sa sparring eh. They have winning line. They just cut. They just cut. The foundation of your bullet coming from what line? Cheryl Penny. Cheryl Penny na Hatch. Hats. Just hats. Cheryl Penny Hatch, tsaka yung dome. Native na dome. Galing kay Congressman Lagbas. At saka alam nyo ba, meron akong binigyan na bulik sa bakbakan, dalawa yung naka 9 points. Si Ralph Taigo at saka si Edwin Monton. Bulik lahat ang ginamit nila. Si Bong Pineda, may linya ng bulik ko sa San Juan, Unlimited mag-champion. Pinibili na sa akin ang bulik ko ng mura, hindi ko pinagbibili. Mahal nga lang. Pero kung tiga Cavite ka at botante kita, baka mahingi mo lang. Last two questions. Oo. Okay. Pwede ba sila, no? Para ma-explain. Oh, yun, okay. Ibibigay ko muna po ito sa inyo bago natin. Okay. Okay. Any question ba? Last two questions. Last question. Word, yung pagpupondisyon nyo kanina ba, is yung part na, one ng selection mo is yung bio-written talaga ng manok. Pinintay mo yung manok na yung feel niya okay na. So, bio-written yung Kung magaling siya, tapos hindi ko gusto yung feel niya, hindi ko siya ilalaban. bio-written. Regular siya, gusto ko yung hipo niya, ilalaban ko siya. Ano po ba talaga si Petro? Sa amin. Nakainag-challenge sa Una, Saan November? Yung sarili ko, kasi yung instinct. Pangalawa, si Doc James Mateo, ang sikreto ko. Wala nang iba. Walang nakapagdala sa akin dito kung hindi si Doc James Mateo. Walang iba. Okay? Sige na. At bibigyan na sa inyo. Bigyan po natin ng mga